ginamit nila yung panahon na yon, pandemic, na tipong lahat kasi ng gobyerno talagang sige. Magulo, no? Oh, nagtiwala, sige mag-utang, para lang matapos. Nanamantala sila doon. At ito nga, biruin mo yung sa Pharmaly, anong kinorner nila. O, di ba yung una yung face shield, di ba lumabas? 2 pesos 50 centavos ang bili nila. Pero binenta sa Pilipinas ng 127.50. Grabe. Pharmaly yan, ha? Tapos Face shield inobliga yung mga Pilipino, Nabumili. lahat kayo Kailangan. magsuot. O, di ba? Ang hirap huminga nun. Sa buong mundo, yun lang ang Pilipinas lang ang May ganon. inobliga. May ganon, Oo, no? tayo lang inobliga. May ba't ang China, di ba nag-face shield? Hindi sila inobliga. Hindi sila Mask lang. Mas lang. Pilipinas Pero sa lang Pilipinas, kasi nagkaroon ng shortage noon. Diba, tarantataong bayan noon, naganap ng face shield. Kailangan. Patient face. Lahat Sila lang ang supplier. Umangat ng 700 plus pa nga, naalala ko, partner. Ano face pa yung shield, face mask, ginawan ng pera yan. bukod pa ron, alam mo yung RT-PCR, yung testing. Kanila rin yon. Yung rapid testing, yung PPE, yung lahat. ventilator. Lahat yon isa lang ang Pharmaly po lahat. basta sila lang yung Nagpaikot. Hindi ka pwedeng mag-i-import ka, maggagawa ka, hindi. Kailangan sila. Ang laki niyang pinagkakitaan ng panahon na yun. May tanong ako dun, Sen. Sa tansya mo, magkano ang pera na nakulimbat dun sa Pharmaly? Hindi lang ito sa Pharmaly. Lahat-lahatin ko na. General. Si Duterte mahina na yung 300 billion. Mahina na yon. Tapos itong sina Bongo, sina ano, nako. Yung Mucho yung mga yan. tanong ko lang po dito, no, kasi di ba may ganyan silang kalaking pera. Yeah. Yung abogado ba nila, binabayaran ba talaga ng ganung kalaki sa sa ICC? Ano daw, 125 million pesos? Pero Per month. So pera nila 'yon. 150 million pesos per month. So sila nagbabayad, hindi sila nag-aid. Hindi. Ang aid kasi is 40,000 euro lang. Ang ano. Tsaka hindi ka pwedeng checkin nila yung accounts mo yung records mo. Okay. Pagka indigent ka, bibigyan ka ng aid, libreng abogado, libreng 40,000 euro ang limit per month. No. Sen, interesado ako dun sa kickback eh. Sabi mo kanina, si Duterte, si Pangulong Duterte, yung dating Pangulo, mahinaan 30 billion, 300 billion. 300. Siyempre, mas malaki yung bumubulong dun. Diba? Hindi, kasi ito, ang partihan kasi is siya dun sa tatay, no? Tapos meron yung number 2, ganyan. Tapos yung mga anak, himay-himay yun. Tapos itong, syempre, yung alalay, ito ngayon ang kinapuputok ng butsi ng magkakapatid. Yun. Kasi mas malaki yung nakuha nung Taga-Bulong. Yun. Kaya pala. Kaya pala kayang-kaya. Kaya pala may war. Sky's the limit ang bayad. Ayun. Naunawaan ko na ngayon, partner, kung bakit may war dati. Oo. Na hindi ako tatakbong presidente kasi kasama ko si Bongo. Alam mo, may attitude si Sarang ganun eh. Natanda mo, di ba na-issue yun? May tampuhan eh. May tampuhan. Oo, kaya hindi lang sa pera yung tampuhan hindi naman nila. lang. May kasamang Family matters siguro. Tsaka ayaw niya sundin yung tatay niya. Oo, kahit tatay niya nagsasabi, tumakbo kang presidente. di ba? Tulong ako. Hindi, sabi, hindi mo ba narinig yung sinabi ni Trillanes na ipakukulong niya daw ako pag wala na ako sa pwesto. Nangyari nga eh. Di ba? Yeah. Doon ako interesado sa hatian ng pera eh. Kasi grabe. Sa customs, meron. BIR, meron. Sa DPWH, meron. Naku, lalo sila. na. Kaya nga, yan si Bernardo, pagka hindi yan nagsalita, na kung paano niya yung hatian sa mga yan, hindi dapat matanggap yan sa Witness Protection Program. Yan yung arkitekto nung modus. So, ano pa? Sa droga, meron pa yon. Yung kasi si Michael Yang And incidentally, sa Pharmaly, si Michael Yang din. Biruin mo, nag-diversify ito. Sa sobrang, di ba, yung illegal drugs, drug lord na siya, monopolize na nila, ang laki na nung kita. Naengganyo pa dun sa pandemic funds kasi nga sa Pharmaly. Kaya yun, talagang
siya rin, si Michael Yang din yung nasa likod na conduit doon sa mga Sinovac. Siguro naisip nila Sen ibang venture naman tayo para hindi naman tayo mainit dito. Pero walang kliyente, nagtitipid. Oo, kaysa magdroga, kumain muna. Pero partner ang galing ng former president, no? Bakit? Tignan mo. Nahulihan na yung warehouse ng pinagbabawal na gamot. Nandun sa magnetic lifter. Ginawang political advisor. Ang galing. Nasangkot pa sa Parmali. Nasangkot pa sa kung ano-anong Pogo. Kung ano-anong problema. Napakagaling nga talaga. Hindi nga, depende nga yun sa galing kasi maraming nature yung kagalingan. Diba? Yung kagalingan ni Digong Rectine natin, na-apply niya sa kalokohan at katarantaduhan Diba yung kagalingan naman, diba Sen? Yung kagalingan naman na tulad ni Sen, kita mo naman, pinananagot yung yung mga masasamang katulad niya. Magkaiba yun. Pagkagaling-galing magpasok ako ng pera sa bulsa. Ikaw naman, partner. Hindi pa ako tapos Meron pang karuktong yun. Sangkay, parang nagre-research ka kanina nagre-research Ano kayo tatanong ka? Nagbabalik siya doon sa mga, ang dami ko palang banat kay Senator. Nararamdaman ko siya buburahin ko na ba to? Hindi, pero Sentry, okay lang naman po yun. Di ba kung DDS ka dati, okay lang naman yun Importante na mulat ka. Importante na mulat. Ako naman, sabi ko nga, hindi ako pero yung mga hardcore din kasi talaga yung diehard. Mahirap na yan Hindi na ako ang audience ko palagi, yung medya pa. Alam mo yun, yung hindi pa nakaukit, hindi pa nagpatato ng Duterte sa puso, parang ganon. Yun. Pero hindi po ba kayo naging fan din ni Duterte? Hindi po ba kayo nabudol ni Duterte before? Nung tumakbo ako noong 2013, kasi alam mo, pag national candidate ka, ikot ka sa mga ang tendency mo, syempre, lalapit kayo sa mga mayors. Lapit. Respetuhin mo yung mga ang reputation niya noon, parang parang kung naalala nyo si Mayor Fred Lim, parang gano'n. Ano bang tawag ni sa kanina doon? Basta't may nickname yan parang gano'n. Dirty Harry yan. Sila Hagedorn, yan yung mga reputation. Parang gano'n yung reputation yan. So, sige, di kailangan mong magmano kasi otherwise ayaw mong mawawalan ka ng boto sa malaking probinsya niya. So gano'n yung relationship. Tsaka alam mo sa engagements ko sa kanya, grabe mambola talaga, parang ifa-flatter ka noong 2013 sa kampanya, sabi niya sa mga tao, barangay, kayo pag iboto nyo to si Trillanes, sabi niya, pagka hindi nanalo yun dito, i-armalite ko kayo lahat. Ito Sen. Tapos ito yung nangyari doon. After noon, di ganun siya mambola, di ba? Dumating na ngayon yung listahan niya, yung EJK kasi. Hindi, tawag to yung balot, sample balot. 18 yung sample balot, wala ako doon. Ano ko hanip mambola? Doon hanip po, nabola ko. Ito may tanong ako kay Sen. Ito lang, nagkakatuwaan tayo dito. Kasama ang taong bayan dito sa Radyo Pilipinas. Sen, merong narrative akong nabasa sa isang platform na ginagamit ng millennials, netizen, and ayoko nang banggitin mo na yung platform yon. Ang pinapalabas nila dito, Sen, is kaya ka daw, kumakahol daw ng ganyan, binabanata mo daw ang mga Duterte kasi hindi ka daw napagbigyan na maging vice president ni former President Duterte. Yun. And ito yung lumabas na picture, Sen. Pakita natin sa screen, Ito, Sen, Yan. Ito, yung picture na ito, sa akin galing yan. Sa iyo. Okay. Ano nga ba ang storya? Ito yung konteksto niyan. Ito yung konteksto. Nung panahon kasi nung ano ba yung pampakalma o pampainit na ulo? Hindi. Okay, well, ganito yung background niyan. Nung time na yon, so pino-float ako nag-decide yung grupo na tatakbo kong vice president. So in-explore namin yung mga kandidato. Gusto namin malaman, hindi yung necessarily para mag-tandem o kung sino susuportahan namin. Kasi noong time na yun, si Binay, si Marrojas, si Grace po, tsaka si Duterte. Si Binay, tinanggalan namin kasi iniimbestigahan ko nga, So, naiwan na lang to. So,
nakausap ko na si Grace po, ito na ngayon next, si Duterte. Kailangan, siyempre bago mo suportahan, kilalanin mo. Tapos, di ngayon, ang nag-set up nito, yung common friend namin, si Bongo, makikita mo lang yun, ando doon lang yun sa sulok. Sa gilid. Oo, di ngayon, sige na. Pag-upo, sinabi niya, unahan na kita, padre. Hindi ako tatakbo, presidente. Kasi April kami nag-usap. April of 2015. Dito yon sa Richmond Hotel sa Ortigas. Hindi ako pumunta ng Davao. Siya yung pumunta ng Manila. Para mag-usap kami. Sige. Sabi niya, alam mo, magaling mang bola. Ipa-flatter ka niya. Alam mo, ikaw yung kailangan ng bansa, ganito. Ako, magre-retire na ako, ganon. Magre-retire na raw siya. Kasi maalala nyo nung panahon na yun, di ba sinasabi niya, hindi siya tatakbo. Ito, April pa nga lang ito April. Nag-declare siya, December na True substitution. Doon lang siya nagsabi na tatakbo. Kaya nga, paanong sasabihin na nag-a-apply ako na sa kanya? Siya nga mismo hindi siya tatakbo, 'di ba? Tapos ang nilabas nung mga Duterte supporters noon, minura daw ako nung meeting namin, tapos sinabihan daw ako na ganyan ayaw sa akin. Kaya ako nilabas 'yan. Paano sinasabi niyong minura? Ito nga nagpicture kami. Nakangiti pa. So nung time na 'yan, ganun 'yan. Pero ito 'yan, sinabi niya hindi siya tatakbo. O di kwentuhan na lang kami. Mahigit mga 1.5 oras kwentuhan namin pero ito yan. Ang objective ko noon is gusto ko malaman kung ano nasa utak niya, paano niya ayusin yung bansa. Kasi binivet nga namin yung mga kandidato Biruin mo, 1.5 oras kami nag-usap. Ni 1 minuto hindi niya pinag-usapan yung bayan. Pinag-usapan niya kung paano yung pinatay. Sabi niya, ito, para nagpapa-impress siya, inarmalite niya, talsikan daw yung utak, mga ganon. Alam mo, parang siguro alam niya na dating sundalo ko, ganon. Parang gusto niyang pakita na, matuwa kayo. astig din siya, parang may ganon. Kaso baliktad nga yung, tapos marami pang kwento yan na hindi maganda sa mga babae. Kung sino-sinong mga kakilala pero dapat na-turn off po kayo kasi human rights, di ba? Precisely. Kaya nga after nun, teka muna, yung reputasyon niya na parang dirty Harry nung mga time na yun, nagbago. Akala mo, yun lang pala, parang walang laman, walang bayan hindi niya pinag-usapan. Di paglabas ko ngayon, report ako doon sa grupo namin, sa Magdalo na hindi pwede natin suportahan to, may tama to sa utak. Oo, kasi alam mo, pinagmamalaki niya yung yung pagpatay. Sabi ko, nako, alanganin yan. So X na sila. So ko na lang si Grace po tsaka si Mar. So nakausap ko sila parehas. Eventually pumunta ako kay Grace. Isa pa yan. In-invite ako ni Mar Rojas na maging vice president niya. Kung gusto ko lang maging kandidato ng isang ito na isa administrasyon pa yon. Hindi ko tinanggap kasi nga nag-commit na yung grupo suportahan si Grace po kahit na may vice president si Cheese. Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng totoo yung sinasabi nila na masama daw ang loob ko kay Duterte kasi ganito ni-reject. Napakababa buhay ko yung nakasalang doon sa termino niya doon lang. Sa inyo mga ganyang propaganda nila, sanay na kami dyan. Iba talaga yung sinasabi nila sa totoong nangyayari. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.